Iagda ko kamo nga magbukada sa inyong Bible sa Genesis chapter 5. From verse 21, Genesis chapter 5, verses 21, asa sa verse 24. Basahon natin ni dungan tatanan magbasa, no? Para may exercise man yung vocal cords. There is Genesis 5:21 to 24. Ready, start. And Enoch lived 65 years and begot Methuselah. And Enoch walked with God after he begot Methuselah 300 years, and begot sons and daughters. And the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Ginoo, salamat gid sa kagayonan karon nga pahayag mo ang imong kabubuton sa amon kabuhi. Agod nga mapreparahan namon Ginoo ang amon nga palabuton. Kay nabaloan namon matuod nga umalagi lamang kami sining kalibutan. Kag dapat kami magpreparar subang ginambal sa imong pulong sa Malakay to prepare, or sa amos Ginoo to prepare to meet your God. Ti Ginoo amon nimuon, among discoveryon amon sa pulong nimo kun ang tatlo ka mga butang nga imo namon ago mapreparar kami. Pagsugata Ginoo, pagbiya namon sining kalibutan. Salamat gid sining mapulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Daw talag isa lang kita nagabasa kag nagatuon sa kabuhi diri sining tawo nga ini nga si Enoch. Si Enoch amo lang ni siyang tawo sa daan nga katipan nga mention nga waay nakaagi kamatayon. Kay golpyada lang ginkuha sang Dios. I don't know if you know kag na-realize niyo sa inyong kabuhi. But, of course, you know na, no? Kag na-realize naman siguro that your life, my life, our lives will not last forever. There is duta. Hindi ito mag-star diri sa way katapusan. May isa ka prominente nga preacher sa unang panahon, sa mga 1800, ngalan niya si Henry Ward Beecher. Kilala siya nga manugwali, pero sa later years, sa nag-edad na siya, believe it or not, gitalikdan niya ang pagwali. Di lang intalikod siya, hindi lang nag-stop preaching siya, kundi nga gin-deny niya na ang Diyos sa kabuhay niya. He denied Jesus Christ as God, and gin-embrace niya ang Darwinism. Nga ang tao, na tao sa libutan, 1 million years ago, isa ka atom or single cell nga protozoa. And then, another million years, the protozoa naging ulok-ulok. And then, another million years, naging paka. Another million years, amo na ikaw, ako na ako. Paka, halinan ta, ulong-ulong, kag amoeba. Dason, another million years sa pagka ni mong amo. Kaya amo nagsakay, babaw kahoy nga banyon tree. Saka panaw, saka hulog. Nasulpo bulit niya. Nangin professor sa classroom ng may PhD. Amo na ang inapatihan sining tao ngayon sa ulihi. He denied the deity of Jesus Christ, and he lived a life less glorious. Pero ano hambal niya sa ulihing na adlaw dilian sa patay? Ang hambal niya siling niya, here comes the mystery. Ginakabig niya nga isa ka tinago, isa ka misteryo ang kamatayon. Kaman mahalin na sa kalibutan ngayon. Tisilin sa Bible sa Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. May appointment kita tanan. Huwag ko kabalo sa inyong appointment. Kag wala man ka makabalo sa akong appointment. Huwag gani ko kabalo sa akon. Kung anong appointment na, kung saan ako nga mag-aatubang sa Ginoo.
But for sure, I am going to exit this world. Sila ni Apostol Pablo sa unang panahon sang dito na siya sa Roma nga ginapriso. Hambal niya, tandalian lang sa patay, sila niya, for I am in betwixt two, to depart and to be with Christ, which is far better. Pero sila niya, Dre, nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Gusto ko sila niya, handom ko tani, nga gusto nga tunga, ang handom ko tani, gusto ko nga ma-depart, ma-exit na, sining kalibutan. Kung maupol ka ginisos, kay it is far better. Pero sila niya, nevertheless, sa payan sini, it is needful for me, in the flesh, to be with you. So meaning, truthfully, kung matuod, no, nga honest ka sa kagalingon ta, gusto ta nga dito na tayo sa langit, sa Himaya. Imagine bala, no, hindi ka na mag-problema, kada adlaw, magatubang ka, kung ano naman lutoon mo, ano naman ang imong sudanon, ano naman obrahon mo. Hindi ka na mag-problema pa sa mga tao nga ugtasan mo. Kung gabi, hindi ka na kailangan nga nutbrush. Kakapoy, sige pa nutbrush. Tulog ka na lang dayon, no? Napanumdo mo pa yung mga butang ngayon. But in heaven, imagine, why na, no? Far better. Hindi na tayo mapiktuhan sa mga problema sang tao, kagobyerno, sining kalibutan. Why na sang mga magalaga sa imo, ng mga utangan mo. Bangko, why na. Mga credit card, why na. Why not bayadan? But, sila ni Paul, sila niya, it is needful. Nakita sang Diyos ang need sa atong kabuhi kung nga agin arip ta sa kalibutan. Siyang labi nga kakita why it is necessary, why it is needful for us to still be here. Nga why tagin kwa sang Diyos. Si Queen Elizabeth the First, sang tigumatayon siya sang 1603, pag 1604, dito na dayon nag-umpisa ang millenary petition sa mga religious leaders. Gusto kami silang nasa hari nga mag-translate sa Bible into English. Wala sang bias, wala sang, i-translate. Sang 1604, mga 7 years ang pag-translate sina, nagwa 1611, ang King James Bible. Nga nangin instrumento sang Dios nga magpatindog sa madamo nga mga simbahan sa bilog kalibutan, kag mga churches, kag mga Bible school, kag mga universities, bisan pa ang sa likod sang Harvard University, Yale University, Oxford University, mga scholars, mga brain dira, mga King James Bible believers na. Pero si Queen Elizabeth, ang daing niya, sa nagtikamatayon siya, kaisa ini siya ginakilala as the only monarch sa England who contradict and who fought against Roman Catholicism. Ginkontra niya ang Katoliko. Hindi siya mag-bow down sa Pope. Muna ang kilala siya. Hindi na basta-basta lang si Queen Elizabeth. Napatay lang niya nga single, old maid. But, sinangin instrumento sang Diyos nga mapreparar ang ginerian nga gun mahatag sa ila ang pulong sa Ginoo. Linya sa kitamatan niya, all my kingdom for a moment of time. Dili may isa katao nga si Enoch nga na-mention dili sa atong ginbasa. Si Enoch, ang summary sa istorya niya, no, sa kabuhi niya, sila niya si Enoch, nagkabuhi siya 65 years. Okay? Halin sa pagkatao niya, hasta mag-65 siya, takabalo sa tabo da, sa edad niya, 1 to 65. Pero pagka 65 niya, silingon may asawa niya siya, nakapanganak siya, sa kay Methuselah. 65 edad niya na, nanging tatay siya ni Methuselah. Kag pagka 65 niya, si Methuselah na bata, nagkabuhi si Enoch another 300 years. 365 years ang iya pangabuhi si Duta. Nagka-correspond sa 365 days in a year sa Jewish calendar. Na kung sa aton pa, every year of those years, he walked with God. 300 years.
Why saya dito na isip to ang 65 years siya? So si Enoch diri. And then later on, while Enoch walked with God, he begat Methuselah. And the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God. Yung sulit naman. Walk with God, and he was not. Galakat siya upod sa Ginoo, kag wala na. For God took him. Una-una siya nga tao nga nag-cheat sang kamatayon. Gindayaan niyang kamatayon. Nadula tanan sa kalibutan. Kay ginplano niya di. No? Nagplano siya sang good exit. A good exit strategy. Strategiya ang inhimo niya nga amo ni himo sa kabuhi. Pero hindi man na basta-basta nga nag-abot na sa panahon na gilayon. May mga events na nga natabo sa kabuhi niya kung nga natulod siya for the next 300 years to walk with God. Hindi bungslingon nga nag-mungho siya, nagmungha, nag-monk siya, o nga nangin hermitanyo siya. Hindi na yan mo bungslingon. Bala mong huna-una sa iba ng mga tao, if you want to walk with God, kato sa kuiba, hermitanyo ka, hindi ka magkaon kanon, hindi ka magkaon karne, hindi ka magkaon sa mga flesh, kaya ang flesh na, para na sa flesh naton. Dito ka lang. May na-meet kami sa mga tao, dito sa bukid, doon sa may dumalag to, nga mga ermitanyo. Way kakaon sa karne, way kakaon sa kanon. Mga lutanon, kag mga ano makaon sa lutagunda. Do papel klapse, mga tao. Mga malaba, buhok, kag mga borangos. Because they say they walk with God. Hindi na mo nahambal sa Diyos, walking with God. Hindi man musulod ka sa nunnery o kung sa monastery so that you can walk with God. Nothing much is said about sa iyang early kang kabuhi diri, but at 65, he became a father. Dito na ang turning point sa kabuhi niya, sang nangin tatay siya. Nangin tatay siya sa isa ka anak, ang hingadlan si Methuselah. Pagkatapos nga si Methuselah na tao, you know, the Bible says, he walked with God. Ginayon sa natatawa si Methuselah, he walked with God because he understood what Methuselah means. Kaya ngalan sang bata niya si Methuselah gakahulugan nga ano, when he is gone, he will come. Nga kung madula siya, ang bata niya na, bisilingon, nga kung madula siya, mo meaning sa Methuselah, madula siya, mag-aabot siya. So ginpamalungan niya sa kabuhi niya, nga kung madula ang bata ko ni, mag-aabot ang Diyos in a form of a judgment. Mag-aabot ang paghukom sang Diyos sining kalibutan. You know, ang bata sang nagadako siya. Kita nyo na, nabasa naman natin nga si Enoch sang ulihi, nabata si Methuselah, nagkabuhi siya 187 years kag nag-anak sa kay Lamech. Si Lamech amo naman na siyang tatay ni Noah. Si Noah amo nang survivor sang global flood. Nga nabutan mismo. Do you know nga ang mga tao sa unang panahon, kung doon na natin dahalin sa kay Adan, nag-overlap na. Ang mga tao malahaba sing kabuhi mo. Ang mga tao nga buhi before sang anaw nangin witness pa sang kabuhi ni Adan. Busilingon may mga oral nga may mga verbal nga communication nga nagpamatuod sang unang panahon kundo ano kahamungaya kakalinong malaparaiso ang pagkabuhi sang tao sa Garden of Eden. But in Genesis chapter 6 ang umpisa na nagkalamatay ang mga tao. Dito man ang tao nagbuad kag nagmalaot ngang ilang wickedness nilambot na sa presensya sang Dios. And so siling ng Dios, I will judge the world. Si Enoch, tungod sa bata niya, nagtuo sa Diyos nga may paghukom nga mag-abot. Kaya muna ang kalugan sa ngalan ng bata niya. So every time siguro ang bata niya nga mag-sip-on. Siguro ang bata niya nga mag-ubo-ubo.
Masin patay ni karon, kung patay ni siya, when he is gone, abot ang paghukom sa Dios, maabutan ako diri. So nagaligoon pag iyang pagtuo sa Dios. Kung makita niya nga masakit mata niya, dito bagay naga-strong ang iyang pagtuo sa Dios. Because the judgment is going to come. Believe it or not, amo na ang sakit niya. Wala pa man sila sa Bible. Wala pa man sila sa mga written scriptures. Wala. Ang ila lamang amo ang mga ginpasa-pasa nga mga kamatuoran nga ila ginatuuhan nga muna ang natabo sa unang panahon nga ginukman sa Dios dito ang mga unang ginikanan. Mito sila, is a symbol of judgment, but also a symbol of God's grace, love, and forgiveness. Believe it or not, mito sila ang ngalan niya, hindi lang kayo pagkukom na ang busilingon, kundi nga simbolo ina sa pagigugma sang Diyos. Malaba. Edad niya, pila? 969. Hamang mga pagpalaba sa Ginoo sa panahon, wala na ginayong ginukman ang kalibutan sang natawa si mito sila. Nga kung tani ang kalugan sang Diyos, when He is gone, He will judge the world. Pero ginpalaba niya, ang kabuhi ni mito sila. Busilingon ginpalaba niya man ang iya pagpatawad, ang kaluoy niya, paghigugma niya sa mga katawhan, bisan pa ang mga kalautan sang tao, naglambot na sa presensya sang Diyos. Madamo ng mga events ginagamit sang Diyos sa kabuhi sang tao to bring about into touch people's hearts sa mga butang kag magpaliso sa tao nga magpalapit sa Dios. Siguro ang pagkatawo sa anak nimo o kung maybe when you think about hell, panumdum ka sa impyerno, nagliso ka sa Ginoo, kaya ang Biblia nagsiling, the wicked shall be turned into hell in all the nations that forget God. Mano man to da? Ngang malaot, himuon sang Diyos ng impyerno. Kang tanan ng mga nasyon nga nagakalimot sa Diyos. Yang tao mo panumdum sila, then he can turn to God. Or sometimes they react when they think about the love of God at the cross nga ginpahayag sa Ginoo dito. Kaya siling niya sa Romans 5 verse number 8, but God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Or yung iba naman siguro kung magpanumdum sila, ginapadamgol sila sa mga hinigugma nilang atunas langit, nagahimo sila sa preparasyon. Iban sila way magkalawas, nagbaton kalawasan. Number 1, ang ginhimo diri ni Enoch sa kabuhi niya, he planned to exit this world save. Nga kung maghalin man kung sining kalibutan, suno sa kamatuoran nakita ko sa kong bata, mahalin ko sining kalibutan nga naluwas. I will exit this world save. So bisan nilang ta. Bisan nilang kasi sining kalibutan ko sa Manila, mga si Visayas, sa Gua, sa Pilipinas, ibang nasyon, you do not have to worry when you exit because you are saved. That is if you are saved. Kung naluwas ka, ay kakadukan. Mayara bala kamo nga natawag na ito nga good exit strategy. Ano ninyo mapreparahan na ang iyong pagbiya, paghalin sining kalibutan? What about your departure? Kita lang kita mga depart of this world. Biya na ito ng kalibutan ngayon. Di sa paghalin nyo sa kalibutan ngayon, may naplano na kamo. May naaman na kamo sa inyong kabuhi. Number 1, when you exit, be sure that you are saved. Huwag mga tagawit sa itong kabuhi, hindi mga magplano kung saan kita maghalin sining kalibutan. But, ang mamangkot, kung maluwas, paano? Ano mo ang isang tao kung maluwas siya? How to be saved? Kaya naghambal ka, pastor, nga mag-aman nga number 1, nga dapat naluwas ka. At anong himo ang isang tao maluwas ka? Very simple. Very simple. Relihiyon na yang nag-complicate sang dalan ng kaluwasan. Bisan pa kanin mga baptist nga mga pastor sa careful ka muna sa mga YouTube na kaysa may mga pastor na nga dato ba lang kinahanglan ka mag-maintain sa imong holiness sa sulod sa imong kabuhi. Ako ito masiguro mong kaluwasan. Di ko di buhat karon to. Paano mo maintain ang holiness sa sulod nimo da kay siling niya within and without is
Wickedness, sin sa kabuhi sang tao. Hipokrito ka kung maghambal ka nga matinlo ginang imo nga kabuhi. Ginawa sa aton kalag dito sa krus ng Kalbaryo, pero wala na naluwas ang Diyos ang aton nga kabuhi. Mayara gyapon na nagasulod nga mga malaing panguna-una, mayara gyapon na nga mga kailigbon, mayara gyapon na nga mga covetousness, envy, hatred nga nagahigko sa atong kabuhi. Hindi mo na makakas sa imong kabuhi sa imong nga pagpanikasog. Therefore, hindi ka maluwas pag sa imong nga pagpanikasog. Ano yung mo isang tao? Maluwas siya. Simple. Having a simple faith on the finished work of Jesus Christ. Dito ya atong kalawasan. Saligan mo to. You trust, you believe, you put your confidence sa ginhimo niya sa cross. Nindawagan niya siya nga Savior. Karon may ikaw yung maluwas sa kagulingon nimo. Kaya ang reliyon nga ni mo niya nga complicated para nga ma-charge ka. Ay bayaran ka. Na finish na. Jesus Christ said on the cross, it is finished. Oh, gapada wa siya nagambal, it was finished, it is finished. Right now, finished. Tomorrow, finished. Next day, finished. Nagapadayon nga pabilin na nga deklarasyon sa Diyos nga natapos na ang kaluwasan sang tao sa karong panahon. Hindi mo toya pagsundon sa daan nga tipan nga may mga halad, may mga requirements. Hindi mo pagsundon to ang inmali sa mga apostles kag ni Ginisos sa mga Hudiyo. Kaya may requirements to, repent and be baptized. Hindi ko na buhat. Hinursol kag magbabautismo. Buhat na yan, bautismo. But here, ang makatilingalang nga bugay sang Diyos, it is by grace alone, and no more of works. Otherwise, grace is no more grace, and work is no more work. So, hindi na mabutang ang pagsalig mo. Nagasalig ka na. Sang una, abi ko ya, ang pagsindi kandila, ang pagpangadi. Nagdako ko ya sa relihiyoso nga panimalay nga glipay mo. Kung na sulit-sulito na istorya na, do tayo lang kung magpari gani. Tidira ga Angelicos kami da, no? Sa kada alas 6. Sulit-sulit panghambal, ang buyo, pangadi. Nagaprosesyon, gatulong kanila sa linga ko di, nagwanta ko lang kay di bahay ina sa kasakit. Hindi na mo. Buhat na sa reliyon. Sa imong pag-acknowledge nga ikaw makasala, siyempre pagkakilala mo makasala ka, automatic na nag-change ang imong attitude, nanungod sa imong kagulingon, kaya kabig mo makasala ka mo, then you put your trust sa ginimo ni Ginisus nga mo to makaluwas sa imo. Amo lang to. That's why natawag siya nga the only Savior. And then, tuhan mo ang mayong balita ang ginimo niya. That He died for your sins according to the Scriptures, He was buried, and rose again according to the Scriptures for your justification. Pabilin ka nga matarong subang sa Diyos, kay si Ginisus nga nagluwas sa imo, nabanhaw. Pabilin ka nga matarong. Tiki nakasala ko, pabilin ka nga matarong sa tubangan sa Diyos. Tiki nakapamuyaya ko, pabilin ka nga matarong sa tubangan sa Diyos. Tibo silingon, magsigil ng tapakasala? Hindi. Kaya ginluwas ka sang bugay sang Diyos, shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. May control nga ginahatag ang Diyos sa atong kabuhi. Pagi sa balang ng Espiritu. Nga mo ang nagapakig-away sa ato, nag-struggle. Kung ang Kristohanon, wala sa nag-struggle sa sala, hindi sa Kristohanon. Nasya, haya ang pangabuhi na kon, then you are not Christian. Ang matuto ng Kristohanon, may struggle gina sa kabuhi niya. Nag-aaway siya, nagpagigbatok siya against temptations, lust, envy, jealousy, covetousness, ara na. Nag-struggle ka na adlaw-adlaw. Sa una, na-overcome mo itong sala. Nagsang rason naman, ilan mo ma-overcome. Sa una, honest ka gid. Kita mo ito, ahaw nga dagom, hata mo istagiya. Karon, may nakita kang kota, dagom mo. You see, nag-aabot siya ka po isang tao na, hindi ka perfect 100%. Nga sa unang lifestyle mo, matarong ka, subong himo mo.
Kaya ang napakilala sa aton diri, you can still exit this world. Ang importante, you are saved. Naluwas ka. Naluwas ka, kaya nagsali ka kay Jesus, kabayang balita. Kasi sila niya, ano nga hambal niya sa Romans 10, 9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, whom he raised from the dead, thou shalt be saved. For with the mouth confession is made unto salvation. Romans chapter 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang pagtawag mo sa Ginoo nga luwason ka, luwason niya ka na. Amo na ko nga ang hambal si Paul sila niya sa Philippians 1 verse number 6. Listen to this. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Siya nga nag-umpisa, nagasalig ako sila niya, nga siya nga nag-umpisa sang maayo nga butang sa imo. Anong ginabasahan niya? Ang kaluwasan, ang paghikot nga labatuon mo, tuuhan mo si Ginisos, ginabasahan sang Diyos na. Siya, I am confident that He will perform it. I-perform niya. Tapuso niya na ang performance niya, ang pagluwas sa imo, asasan the day of Jesus Christ. The day of Jesus Christ is His coming at the resurrection and rapture sa mga tumulo. Munang adlaw ni Ginisos, na starring si Ginisos da, nga magkarin sa kalibutan. Kaya banawon niya mga tumulo. Sabniton ang mga buhi ng mga tumulo. Day of Christ na, sila niya, according to His perform. He will perform it. May matag ko da. Busiling kung hindi sa akong performance. Hindi sa inyo performance. Ano na perform mo? Wala na labot sa kaluwasan. It is all by the performance of the Lord Jesus Christ. Sang simple nga pagsalig natin sa iya. Sa aton nga kalag, sa aton kaluwasan. Exit this world, say. Whether you like it or not, you will exit this world. Ikadua, plan to exit this world suddenly. Suddenly, meaning sa hinali. Huwag man taga-plano sina. Nga sa buwas, sa hinali lang, mabot ang Ginoo. No, this is an outline nga butsilingon din sini. Nga kung kita nagaplano nga magbiya sining kalibutan, kuha ko ta sang Ginoo sa hinali. Ang natabo diri sa kay Enoch, nadula siya sa hinali lang. Amo na lang pagpangita sa kabataan niya. The Bible says that he begot sons and daughters. But at the end sang 300 years pagkatapos ni mithon sila nga natao, 300 years. Nadula si golpe. He was not, for God took him. Hindi kaya nadula siya, nga ginampangan lang siya sang kahitaasan, nga gintago siya sa kuiba, o kung gintago siya sa panganod. No, there is a Hebrews chapter 11. One explanation there is sa book of Hebrews chapter 11, anong sa pagkadula niya. Sa chapter 11, there is a verse number 5. By faith. O kita mo, rin na nag-exercise niya. By faith. Ang bagot sa inyo gani, by faith, gato siya, nga sa nabata, sa natao si Mito, sila anak niya, something bad is going to happen in this world. So by faith, ginbato niya na, gintuhan niya na, ang kamaduran, may magukom, nga magabot. So by faith, Enoch was, translated that he should not see death. And he was not found because God had translated him. Ano pa pangita sa tao na? Grabe ang sala sa iyang kabataan babae. Post na sa Facebook, mga balita sa radyo, sa tatanan, nga nalula ang matatay. But you could not locate him. Ang Diyos nagkuha siya, ano ba pangita mo? Ginkuha sang Diyos. Siya nga nakuha siya sang Diyos, wala na sa makita. Kay gin-translate siya sang Diyos. Translated. You know ang pulang translated? Meaning, anong butang ulit? Carried across. Gindala, tabok. Tabok sa diin, sa kadagatan. Across the frozen sea. Sa babaw sang langit, sa dalom sang aduta, mayroon dira nga firmament, body of water. Hindi ang ulan.
may frozen dito nga tubig. Tabok. Gindala sang Diyos, gitabok. Dala dito sa langit. Wala sa kita kamatayon, Diyos ang nagkuha sa iya. Di mapati kita sina. Di kung di ka magpati sa Diyos, di ka magpati sa pulong niya, di dua-duaan mo eh. Di ka magpati sina. Nga ina, isa ka type sang himuon sang Diyos nga whole scale. Damo-damo ang kuhaon sang Diyos sining kalibutan. Nga madula. Hindi kaya ang mga aliens, mga kuha. Ang Diyos mismo ang nag-translate sa kay Enoch. Gindala dito siya. Kaya sila niya, before his translation, he had this testimony that he pleased God. So ang testimony ang ginbilin niya sa mga tao pangita sa iya, nahimaya ang Diyos sa kabuhi niya. Nahimaya niya ang Diyos sa kabuhi niya. Meaning, sa nagadugay, 200 years, 250 years, 299 years. Wala man sa paabot nga sa pag 300 niya, kuwaon sang Diyos. Pero ang ibaluan, nga kuwaon, nga mag-aabot ng paghukom. But before sa paghukom, ginkuha sa iya sang Diyos. Wala man sa ginambalan nga kuwaon ta ka, antes nga mag-abot ng paghukom. Kundi dito ya lang gintutok ang iya pagtuo sa Diyos na nungod sa bata niya, nga si Methuselah, that judgment is going to come. Matuod na. Si Methuselah nagkabuhi 969 years. Ginpalawig sa Diyos ang bugay, ang grasya sa mga tao, while Enoch was already gone. Right the day before Anaw commenced, Methuselah died. Mismo sa tuig nga ginbubo sa Diyos ang kaakig niya sining kalibutan paagi sa pagpatay sa tanan nga ginhawa sining kalibutan sa Anaw. Napatay man si Methuselah. So hinali ang pag-abot sa Ginoo. Hinali ang pagkuha sa Ginoo. Amo niya ang gusto tayo, no? Amo niya ang gusto ko ya nga mga participate ako sining sudden hinali nga pagkadula sang Kristohanon. Pero kung tinir patade kang patay ta, so be it. Banawon man ta sang Ginoo gyapon, upod sa mga kuwaon sang Ginoo. Before his translation, before he was carried across, mandua lang mga kapaagi. Sa mga Kristohanon, to those who are saved, to you, sa inyo kabuhi, sining adlaw, mga nagkalaluwas, dua lang, there are only two ways to exit this world. By death o by rapture. Sa kamatayon o kung sa pag-submit sa Ginoo, pag-caught up sa Ginoo. Pero kung ikaw wala maluwas, isa lang ang imong palagyan nga maghalin ka sining kalibutan by death. Kang masubo, kay kung ikaw mapatay, your soul will suffer in hell. Pero kung ikaw naluwas, kung patay ka, wala pang rapture, your soul will be comforted in heaven. Absent from the body, present with the Lord. Pero kung wala ka maluwas, you exit this world, you will die, you will be away from the presence of God, you will be in hell. Suffering. Siyang rapture nga natawag, ang pag-submit sa Ginoo, apat ka letter S. Sudden, selective, serious, and sad. Hinali, wala sang signs nga gipakita ang Dios sa iya, nga kuwaon siya. Dula sa igulpe, ginkuha sang Dios. Meaning, wala, kay gulpiada siya, wala sang prior warning. Hindi kasi kitangla sa langit da nga, ang pangano doon, gapula, nga dumagwa ng Ginoo. Hindi na niya makita. And it is going to be selective. Pinilian, may pinilian ng Diyos, kaya pilion niya lang ang mga ginistaran sang balang espiritu. Ang mga buhi, who are indwelt by the Spirit of God, ang mga patay nga sa tuan na mga Kristohanon, are going to be raised by the Spirit of God. Ang Espiritu sang Diyos nga sa aton, amo na magadala sa aton sa langit. Ang mga patay, ang mga tumuluo, ang ginistaran sa balang Espiritu, amo ang balang Espiritu ang magbanhaw sa ila. Kaya silin sa Biblia, the Spirit that raised Jesus Christ from the dead is the same Spirit that will raise you up at the last day, the Spirit that dwelleth in you. Amo ang Espiritu ang nagapuyo sa inyo, amo ang Espiritu ang nabanhaw kag Hesus, ang magabanhaw sa inyo mga lawas ikan sa mga minutay.
Ang rapture ang tawag naton is sudden, selective, and serious. Seryoso nga butang ini because it will mark the end of the church and it will signal the darkest hour known to mankind, the Great Tribulation. It will also determine your destiny. Kung mabilin ka sining kalibutan, dira na ma-determine ang destiny nimo. You are going to be with the devil or you are going to be with Christ. Maiwat, mabudlay, magapoy kay Kristo sa tribulation period. Kay ini ang pinakamadulom nga panahon sa maragtas ng tao. Kag ikapat, ang pagsabnit sa Ginoo is sad, masubo. Masubo because saved or lost, or if you are not saved at the rapture, you will not be translated. You will not be translated. Hindi ka pagbayluhon, hindi ka pag-isayluhon sa Diyos sa langit. Masubo because others will be left behind. Maybe membro sa panimalay mo. Doon mo na, mabiyaan mo sining kalibutan. Sa kamatayon, both saved and lost will have to leave this world. Biyaan tang kalibutan ngayon pag isa ganhaan or door of death. Hindi yung katapusan, plan to exit this world serving. Biyaan ta ang kalibutan ngayon nga nag-alagad sa Diyos. Twice ginhambal diri sa bilang sulatan sa verse 24 sang Genesis chapter 5 that Enoch walked with God. Enoch walked with God. Walk with God. Nagalakad siya upod sa Ginoo. Busilingon ang kabuhi niya nanging testimony sa pagpamatuod ng Espiritu sang Dios amo ang bulig sa iya ang kabuhi niya will be pleasing to God. Kaya di ba hambal sa bilang sulatan sa Hebrews chapter 11 verse 6 ginbasa ko kina sa invocation, it is impossible to please God without faith. Imposible. Tiyamak mo ganina, imposible nga maluwas ka kung di ka magsalig da, magtuo, have faith on the finished work of Jesus Christ. Di kayang tao gusto niya magpanikasog. Gusto sang tao niya gamito niya kaalam niya. Gusto sang tao gamito niya iyang kwarta, iyang ability. Kagtanan nga sa iya, abi niya maamutan niya ang Dios kalawasan. Di imposible nga ma-please mo ang Dios without absolute trust in faith on Jesus Christ. Ang expression, he walked with God, busilingon, naga-fellowship sa Diyos, e naga-obey sa Ginoo, bilang resulta sang divine favor sang Diyos sa kabuhay niya. Ang iyang nearness to God, ang pagkapalapit niya sa Ginoo. Siling sa Amos 3 verse 3, how can two walk together except they be agreed? How can Noah or Enoch walk with God if they do not agree? Meaning, Enoch walk with God, be therefore God and Enoch, they agreed together. Kaya mo ni hambal niya day, how can two walk together except they be agreed? Si Enoch, he walked with God because he agreed with God, and God agreed with him. You know, ang iyang lakat he was visible, walk with God. Visible meaning, hindi kaya hambal siya, lain na gawin niya. Lain ang nagawi niya, lain na hambal niya. No, visible, makita sa kabuhi niya, ang iyang walk, among talk, ang iyang talk, among iyang walk. 300 years of walking with God. That's quite an achievement. Do anong achievement sa kabuhayan, ha? Iban sa ato niya, naluwas kita siguro 20 na edad ta, o iban sa inyo 30 na, o 50 na. Pag dito ka nagbatong kay Ginoo, gamay na lang nabilin. Kung kuha ka sa Ginoo sa 70 edad mo, 20 anyos lang imo nga walk with God. You see? Tida yun, sa walk with God mo na, roller coaster imong kabuhi. Parang Diyos ga-accept gyapon sa kabuhi sang tao. But ang iyang walk was visible, and then his walk with God was vocal, walk with God. Gahambal gid siya. Nga ana mahambal atong gahambal siya. Wala tawo nyo sa katapusan nga verse sa Jude verse 14. Di lang siya pangabuhi, kundi siya hambal. Anong hambal niya? Sa Jude verse 14. Sa lang chapter. Ang Jude. In Enoch also, mara naman si Enoch minsan rin.
In Enoch also, the seventh from Adam. Kapito siya sa linahin ni Adan. Prophesied of this saying. Prophesied? Busingon, he was a prophet. Ay, si Enoch gali, propita sang Diyos. What did he prophesy? He prophesied of this saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. Amo ni ang iyang itagna, amo ni ginhambal niya paghukom sang Dios, batok sa ano, sa ginkonbinser niya ang mga tao sa ilang di Dios non nga mga naman nga buhat, nga mga di Dios non nga ginahimo, mga masakit nga mga pululungon kag mga pagpamuyayaw nila sa mga di Dios non nga mga makasala. Muna ang iyang ginprofesa, muna ginhambalan niya, gahukman ka mo sang Dios. Saan nagatulong sa bata niya? Ang paghukom sang Dios magabot. He was a prophet, you see. So he left suddenly. Gulpi lang yung biyaan niya, samtang nagawali siya. Nagawali sa pag-inulsol, gawali sa paghukom sang Diyos. Oh, ini si Enoch had the right kind of exit strategy. He exit saved, he exit suddenly, and he exit serving God. Di ko ikaw, tigulang na. Untat ka, paglagay sa Ginoo, tigulang ka na. No, biyaan mo ng kalibutan bayaan mo ng kalibutan ini, nga nagpadayon sa pag-alagad sa Diyos. Because anyway, we are going to exit this world. Mga muyo kita Ginoo gid, salamat gid sa imong pagkamayo sining pulong. Kabay pang imong pulong, imo gid Ginoo ibutang sa among tigipusong panguna-una. Nga sa pagtubang namon sa among palabuton when we live this world is not my home. We're just passing through. That we are going to live this world saved, saddened, and serving you. Kagin mapakamayo sini sa tag-tag in Jesus' name. Amen.